Ang dilim sa loob ng cabin, puno ng ugong ng makina habang binabaybay ng eroplano ang kalangitan sa gitna ng gabi. Ang mga pasahero ay abala sa pag-aayos ng upuan, pagliligpit ng bag, pagkakabit ng seatbelt, at paghahanda para sa isang ordinaryong flight. Para sa marami, isa lang itong biyahe mula sa isang lungsod patungo sa isa pa. Pero para sa isang pasahero, ang flight na ito ay magiging hindi malilimutan. Sa row 14 na, sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang lalaking mukhang ordinaryo lang sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Nakasuot siya ng simpleng jacket, may baseball cap na nakababa sa kanyang mga mata, at tahimik lang habang iningitian ang flight attendant na nag-abot sa kanya ng tubig. Kakaunti ang nakakaalam na sa likod ng simpleng itsura na iyon ay si Manny Pacquiao, boxing legend, senador, at isa sa pinakasikat na atleta sa mundo. Para kay Manny, hindi ito oras para sa kasikatan. Pagod siya, bugbog ang katawan mula sa sunod-sunod na commitment. Pag-abot ng eroplano sa cruising altitude, sumandal siya, pumikit, at nakatulog ng mahimbing. Sa paligid niya, ang mga pasahero ay nagbubulungan, nagbabasa ng libro, at nanonood ng scene, walang kamalay-malay na ang kanilang tahimik na biyahe ay malapit nang magkaroon ng matinding twist. Isang oras matapos ang takeoff, lalong dumilim ang ilaw sa cabin. Kalmado ang paligid, komportable na sana, hanggang sa tumunog ang intercom. Isang tensyonadong boses ang pumuno sa cabin. Ladies and gentlemen, panimula ng kapitan, ang tono ay gipit at tila nanginginig. Ito ay isang urgent announcement. Kung mayroon pong trained fighter pilot sa board, mangyaring magpakilala agad sa crew. Ang mga salita ay tila tumigil sa hangin, mabigat at parang hindi totoo. Sa isang sandali walang gumalaw. Tapos, parang kislap na nauwi sa apoy, kumalat ang bulungan sa buong cabin. Sabi ba niya fighter pilot? Anong nangyayari? Nagpalitan ng kaba ang mga pasahero. Ang ilan ay napakapit sa sandalan. Ang iba ay sumilik sa aisle para tingnan kung may tatayo. Ang antok at komportableng pakiramdam ay napalitan ng matinding kaba sa isang iglap. At sa lahat ng ito, si Manny Pacquiao, walang kamalay-malay sa lumalaking panik, ay nananatiling tulog sa tabi ng bintana, maayos ang paghinga. Pero hindi doon magtatapos ang boses ng kapitan. Ang panawagan ay ulitin ng mas malakas at mas desperado. At paggising ni Manny, ang atensyon ng buong cabin ay mababaling sa kanya na may mga ekspektasyong hindi niya kailanman inakala. Inulit ng crew ang tawag, kumalat ang panik sa mga pasahero, at nagsimula ang mga bulungan. Mayroon na bang fighter sa board? Ang hangin sa loob ng cabin, na dati ay kalmado at inaantok, ay naging masikip at puno ng tensyon. Ang boses ng kapitan ay naiwan sa isip ng mga tao. Kung mayroon pong trained fighter pilot sa board, mangyaring magpakilala agad sa crew. Noong una, akala ng mga pasahero ay namali lang sila ng rinig. Fighter pilot sa isang commercial plane? Walang sense. Pero ang kaba sa boses ng kapitan ay hindi nag-iiwan ng duda. Hindi ito biro. May mali. Kumalat ang bulong sa bawat row. Isang ina ang yakap ng mahigpit ang kanyang anak, nagdarasal ng pabulong. Isang businessman ang nagluwag ng kanyang kurbata, tumitingin sa paligid na tila ba may piloto na biglang tatayo mula sa economy seats. Ang matandang mag-asawa sa row 1-0 ay mahigpit na naghawak kamay, namumuti na ang kanilang mga kamao. Pagkatapos, ang intercom ay muling nabuhay, sa pagkakataong ito ay mas matalas at mas apurado. Ladies and gentlemen, kailangan namin ng tulong. Kung may fighter pilot o military-trained aviator sa board, pakipindot ang inyong call button ngayon din o ipaalam sa miyembro ng crew. May mga napasinghap, may mga nagbulungan at pagkatapos ay katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Naintindihan ng lahat. Seryoso ito. Isang batang lalaki, 2 row sa unahan, ang humilig sa kanyang kaibigan, nanginginig ang boses. Bakit sila kakailanganin ng fighter pilot? Pang-militar yun. May mali sa labas. Tumango ang kaibigan niya, nakatingin sa bintana, tila naghihintay na makakita ng eroplano ng kalaban o usok na nanggagaling sa pakpak. Sa kabilang bahagi ng aisle, isang babae ang nanginginig na kinakalikot ang kanyang cellphone, sinusubukang mag-text sa pamilya. Hindi nag-send ang message, walang signal sa ganitong kataas. Naluluha na siya. Mabilis na kumikilos ang mga flight attendant sa aisle, wala na ang kanilang mga professional na ngiti,
napalitan na ito ng matinding seryosong mukha. China-check nila ang mga pasahero, pinapakalma ang lahat, pero ang kaba sa kanilang boses ay nagpapakita ng kanilang takot. Isang attendant ang lumuhod sa tabi ng isang matandang lalaki. Sir, military po ba kayo? Nakalipad na po ba kayo dati? Umiling ang lalaki, maputla. Sa Navy ako dati, pero hindi piloto. Tumango ang attendant, pinilit ngumiti at nagpatuloy. Sa row 14 na, gumalaw ng kaunti si Manny Pacquiao, ang ulo niya ay nakasandal sa bintana. Ang ingay ng cabin ay unti-unting gumising sa kanya. Ang katabi niyang lalaki na nanginginig na nakayakap sa kanyang briefcase ay lumapit at bumulong, Sir, gising po. Kailangan nila ng fighter. Idinilat ni Manny ang isang mata, inaantok pa. Pabulong niyang tanong. Bumulong uli ang katabi niya, mas malakas ngayon, puno ng panik. Hindi mo ba narinig ang kapitan? Tinatanong niya kung may fighter pilot. Ikaw ay isang fighter, di ba? Napakurap si Manny, hindi pa masyadong gising, sinusubukang intindihin ang lahat. Fighter, mahina niyang inulit. Sa paligid niya, ang mga pasahero ay pasulyap-sulyap, nagbubulungan. Ang ilan ay nakilala na siya, kumakalat na ang balita. Si Manny Pacquiao yan, di ba? Ang boxer. Ang champ. Baka makatulong siya. Ang tensyon ay lalong tumaas bawat segundo. May mga batang nagsimulang umiyak. May sumigaw sa likod, anong nangyayari? Bakit nila kailangan ng fighter pilot? Sinubukan silang patahimikin ng crew, pero masyadong mabilis at malawak ang pagkalat ng takot. Muling nagsalita ang kapitan sa intercom, nanginginig na sa pagkakataong ito. Urgent po ito. Kung mayroon mang may fighter pilot training sa board, please. Kailangan namin kayo ngayon. Napasinghap ang mga pasahero. Isang lalaki ang napahawak sa kanyang dibdib, hirap huminga. Ang iba ay yumuko para magdasal. At sa gitna ng lahat, tuluyan nang naupo si Manny, kinukuskos ang kanyang mga mata. Ang katabi niya ay nakatingin sa kanya ng may malaki at desperadong mga mata. Sir, hindi ba't fighter kayo? Tumingin si Manny sa paligid, kalmado ang kanyang tingin sa kabila ng panik na nakapalibot sa kanya. Nagbigay siya ng isang maliit at pagod na ngiti. Opo, mahina niyang sinabi. Fighter ako, pero hindi yung klase na kailangan ng eroplanong ito. Hindi nagpakalma ang kanyang mga salita sa mga pasahero. Sa halip, lalo itong nagdagdag sa kakaibang tensyon. Halo-halong pag-asa at kalituhan. May mga tumawa ng pilit, ang iba naman ay umiling dahil hindi makapaniwala. Mabilis na kumilos ang crew sa isle, nagbubulungan sa isa't isa, pabalik-balik ang tingin sa cockpit. Ano man ang nangyayari, naubusan na sila ng oras. Lalo pang lumakas ang bulungan, mas tumulis ang takot. At ngayong gising na si Manny at nakatingin sa kanya ang mga pasahero, ang mga bulong ay naging tila dasal ng pag-asa at desperasyon. Baka makatulong siya. Baka siya ang fighter na kailangan natin. Si Manny Pacquiao, nakagigising lang mula sa idlip, ay biglang napadpad sa gitna ng isang bagyo na hindi niya inaasahan. Habang lumalaki ang panik, ang mga bulong ay naging pagkilala. Si Manny Pacquiao yan, ang fighter. Pero ang tanong ay nananatili, kaya ba talaga niyang tumulong? Ang cabin ay parang bahay ng pukyutan na nakulong. Ang mga tao ay nagbubulungan, nagtatalo, nagdarasal, at kinakalikot ang kanilang seatbelt na tila ba ang pagkapit ng mahigpit ay makakapagligtas sa kanila. Ang paulit-ulit na hiling ng kapitan ay umaalinggaw sa isip ng lahat. Kung may fighter pilot sa board, mangyaring magpakilala. Pero ang narinig ng mga pasahero ay hindi fighter pilot. Ang kinapitan nila sa kanilang panik ay ang salitang key fighter. At ngayon, lahat ng mata ay nakabaling sa lalaki sa row 14 na, ang tahimik na pasahero nakagigising lang. Naupo ng maayos si Manny Pacquiao, napapakurap sa biglang atensyon. Ang katabi niya na nakakapit pa rin sa briefcase ay nagsalita sa boses na nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. Sir, ikaw si Manny Pacquiao, di ba? Ang fighter. Kumalat ang balita na parang apoy. Siya nga ang world champion. Kasama natin si Pacquiao sa flight. Hindi ito nakapagpakalma sa kanino man. Sa halip, gumawa ito ng kakaibang timpla ng histerya at pag-asa. Para sa marami, ang lohika ay natabunan na ng takot. Hindi nila narinig ang key fighter pilot.
Ang narinig nila ay fighter. At sa kanilang desperasyon, ang pagkakaiba ay tila lumabo. Isang batang babae mula sa kabilang isle ang sumandal paharap, nanlalaki ang mga mata. Kung may makapagliligtas man sa atin, siya na iyon, pabulong niyang sabi na parang sumasamba. Tumango ang iba, ang kanilang takot ay naging bulag na paniniwala. Dahan-dahang itinaas ni Manny ang kanyang mga kamay, umiiling. Ang kanyang boses ay kalmado, halos nakakaginhawa, kahit na ang kabin ay puno ng panik. Mga kaibigan, fighter ako, opo, pero hindi yung klase na kailangan nyo sa sitwasyong ito. Lumalaban ako sa ring, hindi sa langit. Pero ang kanyang pagpapakumbaba ay hindi tumago sa lumalakas na bagyo. Kumapit ang mga pasahero sa ideya na siya ang kanilang tagapagligtas. Nagpapakumbaba lang siya, sigaw ng isa mula sa likod. Ang mga champion, hindi nagyayabang, gumagawa yan. Nagmamadaling pumunta ang mga flight attendant sa isle para ibalik ang kaayusan. Ladies and gentlemen, please remain calm, sabi ng isa ng matatag, kahit na nanginginig ng kaunti ang boses. Inaayos na po namin ang sitwasyon. Pero halos hindi nakikinig ang mga pasahero. Nabingi na sila ng takot at ang nakikita lang nila ay si Manny, ang champion, ang fighter. Ang kanilang huling hibla ng pag-asa. Isang bata ang humila sa lailayan ng damit ng kanyang ina, itinuturo si Manny. Mama, ililigtas niya tayo, di ba? Hero siya. Pinilit ng ina nang umiti sa kabila ng nanginginig niyang labi. Anak. Hero siya. Tiningnan ni Manny ang mga nag-aalalang mukha sa paligid, bumibigat ang kanyang puso. Alam niyang hindi siya marunong magpalipad ng eroplano. Alam niyang ang titulong key fighter ay hindi sagot sa desperadong tawag ng kapitan. Pero alam din niyang hindi niya pwedeng hayaang lamunin ng takot ang mga tao sa paligid niya. Bumalik ang boses ng kapitan, mas matindi ngayon, ang mga salita ay tila napuputol. Urgent po ito. Please, kung kayo ay trained bilang fighter pilot, magpakilala na po kayo sa crew. Lalo pang lumakas ang iyak sa loob ng cabin. Isang lalaki ang tumayo at sumigaw papunta sa cockpit, may fighter kami rito. Narito si Manny Pacquiao. Muling lumingon ang lahat, dose-dose ng mga mata ang nakatitig kay Manny. Ang ilan ay nagmamakaawa, ang ilan ay humihiling, ang iba ay tahimik na nagdarasal. Ang paniniwala ay kumakalat na parang lagnat. Sa isip nila, hindi lang basta boxer si Pacquiao ngayon. Siya ang tagapagligtas na kailangan ng flight na ito. Dahan-dahang tumayo si Manny, itinaas ang kanyang mga kamay para sa katahimikan. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay may otoridad na pumutol sa ingay. Makinig kayo sa akin. Hindi ako fighter pilot. Hindi ko kayang paliparin ang eroplanong ito. Pero ipinapangako ko ito sa inyo. Hindi ko hahayaang kontrolin tayo ng takot. Manatiling matatag. Manatiling kalmado. Ang takot ay magpapalala lang sa sitwasyon. Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa ilan pero hindi sa lahat. Naroon pa rin ang kalituhan. Ang ilang pasahero ay mapilit na pumunta siya sa cockpit. Ang iba ay nagmamakaawang magdasal siya ng malakas. Ang iba naman ay nakatitig lang, naniniwalang nasasaksihan nila ang kasaysayan. Napakatindi ng irony. Si Manny Pacquiao, ang lalaking tumalo sa mga legend sa ring, tumayo kasama ang mga presidente at dala ang dangal ng bansa, ay ngayon nakikipaglaban hindi sa isang kalaban, kundi sa bigat ng maling ekspektasyon. Muling lumapit ang kanyang katabi, bumubulong ng mabilis, kahit hindi ka marunong lumipad, pumunta ka lang sa harap. Maniniwala ang mga tao sa'yo. Kailangan ka nila. Napabuntong hininga ng malalim si Manny, inilagay ang kamay sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa cockpit, pero alam niya ang isang bagay. Hindi siya pwedeng maupo lang habang nilalamon ng takot ang mga tao sa paligid niya. Tumayo siya ng tuwid, iniayos ang balikat, at naging matatag ang tingin. At habang nagsisimulang maglakad papunta sa unahan ng eroplano, lalong lumakas ang mga bulungan, nanginginig sa takot at pag-asa. Papunta na siya. Ililigtas tayo ni Manny Pacquiao. Ang champion ay kumikilos na. Ang linya sa pagitan ng katotohanan at paniniwala ay naglaho na. Para sa mga pasahero, ang pambansang kamao ay naging kaisa-isang pag-asa nila sa langit. Pero nang marating ni Manny ang unahan, ang kapitan at ang crew ay wala pang ideya kung sino talaga siya, at ang tensyon sa loob ng eroplano ay lalong tumindi.
Tila napakahaba ng aisle habang naglalakad si Manny Pacquiao. Bawat hakbang niya sa harap ng eroplano ay sinalubong ng mga bulong, singhap at mga balisang tingin. Ang mga pasahero ay pilit sumisilip. Ang mga bata ay sumisilip sa likod ng upuan at may mga patagong nagre-record sa cellphone, nararamdaman na may kakaibang nangyayari sa langit. Totoo nga, papunta na siya. Si Manny Pacquiao papunta sa cockpit. Ililigtas tayo ng champ. Ang mga bulong ay naging koro ng paniniwala. May mga pasaherong pumalakpak ng mahina na parang papasok siya sa boxing ring. Ang iba naman ay nagdarasal, binabanggit ang pangalan ni Manny nang may desperasyon. Para sa kanila, hindi lang ito isang lalaking naglalakad. Ito ay isang tagapagligtas na bumabangon. Pero alam ni Manny ang katotohanan. Hindi siya piloto. Hindi niya kontrolado ang eroplano. Ang kaya lang niyang ibigay ay kalmado, tapang at pananampalataya sa gitna ng kaguluhan. Gayunpaman, naintindihan niya ang bigat ng ekspektasyong nakapatong sa kanya. Nang malapit na siya sa harap, hinarang siya ng isang flight attendant, maputla ang mukha pero determinado. "Sir, please return to your seat," sabi nito, mahina pero apurado. "Kailangan namin ng trained fighter pilot." Hindi. Napahinto siya sa gitna ng pangungusap nang makilala niya kung sino ang kaharap niya. "Wait, ikaw ba si Manny Pacquiao?" Isang maliit at mapagkumbabang tango ang ibinigay ni Manny. Napanganga ang attendant. Sa likod niya, ang ibang miyembro ng crew ay nagkapalitan ng gulat na tingin. Hindi nila namalayan hanggang ngayon kung sino ang nasa board. Napansin ito ng mga pasahero at nagsimula uli ang bulungan. "Sabi ko na nga ba? Siya iyan. Ang world champion ay nasa flight na ito. Maging okay tayo. Narito siya." Ang irony ay halos hindi ka panipaniwala. Ang desperadong tawag ng kapitan para sa isang fighter pilot ay tila nasagot ng presensya ng key fighter ng isang henerasyon. Marahang itinaas ni Manny ang kanyang kamay, ang kanyang kalmadong presensya ay nagpatahimik sa maingay na kabin. "Mga kaibigan," sabi niya, ang kanyang boses ay may parehong tatag na ginagamit niya bago ang bawat laban. "Hindi ko kayang paliparin ang eroplano. Hindi ako piloto pero tatayo ako kasama niyo. Hindi ko hahayaang wasakin tayo ng takot." Agad na tumahimik ang cabin. Maging ang mga umiiyak na bata ay tumahimik habang ang kanyang mga salita ay parang gamot sa kanilang panik. Sa isang sandali, gumaan ang tensyon, napalitan ng pakiramdam na kung kayang manatiling kalmado ni Manny Pacquiao, siguro kaya rin nila. Pero may kalituhan pa ring naiwan. Isang lalaki sa likuran ang sumigaw. "Pero fighter ka." "Fighter," ang hiningi ng kapitan. Lumingon si Manny sa kanya, may pasensyang ngiti. "Opo, lumalaban ako gamit ang mga kamao ko, hindi gamit ang jets. Pero ngayon, hindi ito tungkol sa pakikipaglaban. Tungkol ito sa lakas ng loob." Ang ilang pasahero ay natawa ng pilit sa pagkakamali. Ang iba ay napailing, umaasa pa rin na baka sa kung anong paraan ay mailigtas sila ni Manny. Muling nagsalita ang kapitan sa intercom, binasag ang sandali. "Inuulit po namin, kung may fighter pilot sa board, mangyaring magpakilala agad." Ang kanyang boses ay gipit, bawat salita ay putol. Malinaw na lumalala ang sitwasyon sa cockpit. Ang presensya ni Manny ay hindi nakasagot sa krisis, pero binago nito ang pakiramdam ng mga tao. Ang mga taong nanginginig kanina ay naupo ng maayos. Ang mga umiiyak ay nagpunas ng mata. Naglakad si Manny sa bawat row, inilalagay ang kamay sa balikat ng mga tao, kinakausap ng mahina ang mga pinakatakot na pasahero. Sa isang batang lalaki na mahigpit ang hawak sa kanyang laruang eroplano, lumuhod si Manny at sinabing, "Huwag kang matakot. Lalanding ng ligtas ang eroplanong ito. Maniwala ka." Sa isang matandang babae na bumubulong ng dasal, hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, "Ang iyong pananampalataya ay mas malakas kaysa sa takot. Kumapit ka." Ang cabin ay tensyonado pa rin, pero ang mga salita ni Manny ay nagsilbing baluti nila. Ang fighter ay maaaring hindi piloto, pero isa pa rin siyang champion, at ang mga champion ay lumalaban para sa kapwa sa iba't ibang paraan. Sa wakas, habang nakatayo si Manny sa harap, isang bagong bulong ang kumalat sa eroplano. Mula sa pinakalikod, isang lalaki na nasa edad 60 ang dahan-dahang tumayo, kumakapit sa mga upuan para suporta. Ang kanyang boses ay paos pero matatag.
Nakalipad ako ng jet sa Air Force, retired na, pero fighter pilot ako. Lumingon ang lahat, halo-halong ginhawa at gulat ang bumalot sa kabin. Nagmamadaling lumapit ang crew sa kanya, inalalayan siya papunta sa unahan. Naghiyawan ang mga pasahero, ang ilan ay humagulgol sa tuwa, ang iba ay pumalakpak, at ang iba ay napasandal na lang sa upuan sa sobrang pagod at ginhawa. At doon nakatayo si Manny Pacquiao, tahimik na pinapanood ang totoong piloto habang papunta sa cockpit. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi siya ang tagapagligtas na kailangan nila sa himpapawid, pero sa isang maikli at nakakatakot na sandali, siya ang naging sandigan na kailangan ng kanilang mga puso. Ang irony ay kumpleto na. Ang kapitan ay humingi ng fighter pilot at ang pinakamagaling na fighter sa mundo ang unang sumagot. Habang papunta ang totoong fighter pilot sa cockpit, naiwan si Manny kasama ang mga pasahero, pinamunuan sila hindi gamit ang galing sa ere, kundi gamit ang lakas ng espiritu. At ang sumunod na nangyari ay nagpatunay kung bakit siya tinatawag na tunay na champion. Sa sandaling humakbang ang retired fighter pilot papunta sa cockpit, isang alon ng ginhawa ang bumalot sa eroplano. Nagkaroon ng palakpakan. Naghiyawan ang mga pasahero sa nanginginig na boses, at ang ilan ay umiyak na ng tuluyan. Ang pagkakaroon ng isang taong may kakayahan na sumagot sa tawag ng kapitan ay nagtanggal sa mahigpit na sakal ng takot sa loob ng cabin. Pero hindi pa tuluyang nawala ang tensyon. Ang hindi alam ay nakabitin pa rin sa hangin na parang bagyo. Ano ba talaga ang mali sa eroplano? Maayos ba ito? Lalanding ba sila ng ligtas? Bawat tunog, bawat yanig ng aircraft ay nagpapakaba sa mga pasahero. Kaya naman, nang sumara ang pinto ng cockpit sa likod ng retired pilot, muling bumaling ang lahat kay Manny Pacquiao. Hindi niya nailigtas ang eroplano. Hindi niya hinawakan ang kontrol. Pero sa nakakatakot na sandali ng kawalang katiyakan, tumayo siya ng matatag habang ang iba ay napatigil. Ngayon, habang mataas pa rin ang adrenaline sa cabin, kailangan ng mga tao ng higit pa sa teknikal na galing. Kailangan nila ng lakas ng loob. Muling tumayo si Manny, kalmado at matatag. Wala siyang suot na gloves o shorts. Walang bell na tumunog para simulan ang round, pero ang kanyang presensya ay kasing bigat ng paghakbang niya sa ring. Mga kaibigan, simula niya, ang boses ay naririnig sa kabila ng ugong ng makina. Ang sandaling ito ay sinubok tayo. Gusto tayong kontrolin ang takot, gusto tayong paghiwalayin. Pero tingnan niyo ang paligid niyo. Walang nag-iisa sa atin. Magkakasama tayo. Tumahimik ang cabin. Ang mga pasahero ay nakinig ng mabuti. Maging ang mga flight attendant, na mabilis pa rin kumikilos sa aisle, ay tumigil para makinig. Hindi ako piloto, pagpapatuloy ni Manny, nakangiting mapagkumbaba. Pero alam ko ang pakiramdam ng harapin ang takot. Lumaki akong walang-wala, walang pera, walang pagkain kung minsan. Nilabanan ko ang gutom para magkaroon ng pag-asa, at may natutunan ako. Ang takot ay kasing lakas lang ng kung gaano natin ito pinapayagan. Mas malakas ang tapang. Kumalat ang bulungan sa bawat row. Ang ilang pasahero ay tumango. Ang iba ay nagdaop ng palad. Kumukuha ng lakas sa kanyang mga salita. Isang lalaking naka-business attire ang bumulong sa katabi. Ito ang dahilan kung bakit siya tinatawag na People's Champ. Hindi lang siya lumalaban sa ring. Lumalaban siya para sa tao. Tiningnan ni Manny ang batang lalaki na hawak pa rin ang laruang eroplano at itinaas ang kanyang boses ng kaunti. Lalanding ng ligtas ang eroplanong ito. Naniniwala ako diyan. At hanggang sa mangyari iyon, hindi natin dapat hayaang manalo ang takot. Dapat tayong lumaban. Hindi gamit ang kamao, hindi gamit ang galit, kundi gamit ang tapang at pananampalataya. Nagliwanag ang mga mata ng bata. Ang ina sa tabi nito ay nagpunas ng luha. Humakbang si Manny sa aisle, bawat row, nakikipagkamay, ngumingiti at kinakausap ng mahina ang mga nanginginig pa rin. Ang kanyang presensya ay parang magnet, hinihigop ang takot sa hangin at pinapalitan ito ng pagkakaisa. Para sa isang taong buong buhay na nagtatapon ng suntok, nagbibigay siya ngayon ng mas makapangyarihang bagay, katiyakan. Isang pasahero, isang babaeng may bakas pa ng luha sa pisngi, ang humawak sa kanyang kamay at bumulong, akala ko mamamatay na kami, pero nung tumayo ka, naramdaman ko uli ang pag-asa. Salamat! Nagbigay si Manny ng marahang tango. Mas malakas ang pag-asa kaysa takot.
Laging tandaan yan. Samantala, tuloy-tuloy ang ugong ng makina, nananatili ang taas ng eroplano. Kakaunti ang balita mula sa cockpit, pero malinaw na tumutulong ang retired pilot. Ang mga crew ay gumagalaw ng may bagong lakas, inspirado sa pamumuno ni Manny. Nagbago ang tono ng mga bulungan. Maging okay tayo. Kung naniniwala si Pacquiao, naniniwala rin ako. History ito. Inililigtas tayo ng champ sa sarili niyang paraan. At sa marupok na sandaling iyon, totoo ito. Hindi pinalilipad ni Manny ang eroplano, pero pinapanatili niya itong buo. Ang kanyang kalmadong boses, ang kanyang pagpapakumbaba, at ang kanyang tapang ang nagpatatag sa daan-daang pusong mabilis ang tibok dahil sa takot. Sa wakas, bumalik si Manny sa kanyang upuan, yumuko para sa isang maikling dasal bago tumingin sa bintana sa malawak na langit. Hindi siya sigurado kung paano matatapos ang kabanatang ito ng flight, pero alam niyang ginawa niya ang ginagawa ng mga champion, ang tumayo kapag ang iba ay hindi kaya. Sa loob ng cockpit, ang retired pilot ay masipag na nakikipagtulungan sa crew. Ang mga pasahero ay naghihintay, pigil ang hininga, hanggang sa dumating ang announcement na magtatakda ng kanilang tadhana. Ang cabin ay naging nakakatakot sa katahimikan. Ang kaninang bagyo ng bulungan at panik ay napalitan ng tensyonadong katahimikan na binabasag lang ng ugong ng makina at paminsan-minsang tunog ng mga balisang galaw. Naghihintay ang lahat, naghihintay ng salita mula sa cockpit, naghihintay ng balita, naghihintay ng kung anong magsasabi sa kanila kung mabubuhay sila o mamamatay. Pagkatapos, sa wakas, muling tumunog ang intercom. Ang boses ng kapitan ay kalmado na pero tila may dinadala. Ladies and gentlemen, simulan niya. Salamat sa inyong pasensya. Nagkaroon po kami ng malfunction sa isa sa aming mga primary systems. Mayroon kaming retired fighter pilot na tumutulong sa amin at nagtutulungan kami para ma-stabilize ang aircraft. Naniniwala kaming maibababa namin ng ligtas ang eroplanong ito, pero kailangan namin ang inyong kooperasyon at pagiging kalmado. Ang mga salita ay tumama na parang kidlat. Malfunction. Stabilize. Ligtas na maibaba. Hindi ito isang ganap na katiyakan. Isa itong pakiusap para magtiwala. May mga napasinghap sa bawat row. Isang babae ang napakapit sa braso ng kanyang asawa. Isang lalaki ang naglabas ng phone, nanginginig ang kamay, nagsusulat ng mukhang huling mensahe. Sa may bandang likod, may sanggol na umiyak, ang iyak ay bumasag sa marupok na kaayusan ng cabin. At muli, ang lahat ng mata ay lumingon kay Manny Pacquiao. Dahan-dahan siyang tumayo, humahawak sa armrest para sa balance. Inikot niya ang kanyang paningin sa mga takot na mukha, sa mga nakayukong ulo, sa mga nanginginig na kamay. Nakakita na siya ng takot dati, sa mata ng mga kalaban, sa puso ng mga taong lugmok sa hirap, sa sarili niyang refleksyon nung bata pa siya na walang-wala. At alam niya kung anong ibig sabihin ng lumaban dito. Itinaas ni Manny ang kanyang boses para marinig ng buong cabin. Makinig kayo sa akin. Nasa mahirap tayong sandali, opo, pero hindi tayo talo. Ang kapitan ay matatag. Ang crew ay matatag. At magkakasama, matatag tayo. Nakikinig ang mga pasahero, kumakapit sa bawat salita niya na parang salbabida. Alam ko ang pakiramdam ng maipit sa kanto, pagpapatuloy ni Manny, ang boses ay matatag pero malumanay. Alam ko ang pakiramdam kapag sinasabi ng takot na hindi ka mananalo. Pero natutunan ko ito, hindi ka natatalo hanggat hindi ka nawawala ng pag-asa. At ngayon, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Tumahimik ang lahat. Maging ang umiiyak na sanggol ay tila kumalma, parang napanatag sa ritmo ng kanyang mga salita. Itinuro ni Manny ang bintana, sa lawak ng langit sa labas. Sa labas ay may panganib, pero dito sa loob, sa ating mga puso, ay may tapang. Kapit lang. Huwag bitaw. Isang lalaki sa gitnang row ang nanginginig na sumigaw. Pero paano kung hindi tayo makarating? Tiningnan siya ni Manny nang may malasakit ng isang taong dumanas ng hirap. Kung gayon, haharapin natin ito ng magkakasama. Pero naniniwala ako na makakarating tayo. Maniwala kayo kasama ko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kislap. Ang mga pasahero ay naupo ng tuwid. Ang ilan ay nag-abot ng kamay sa kabila ng aisle para maghawak kamay. Ang iba ay pumikit para magdasal.
Ang kawalang pag-asa na kanina ay nagbabantang wasakin sila ay nagsimulang maglaho at naging mas matibay na bagay, pagkakaisa. Bumalik ang boses ng kapitan, mas matatag na ngayon, marahil ay napatibay din ang atmosfera sa kabin. Inayos na po namin ang aming kurso. Naghahanda na kami para sa emergency landing. Mangyaring sundin po ng mabuti ang mga instructions ng crew. Ibababa namin kayo ng ligtas. Ang mga salitang key emergency landing key ay masakit pakinggan, pero kumikilos na muli si Manny, tinutulungan ang mga flight attendant na ipakita ang safety positions, pinapaalalahanan ang mga pasahero na huminga ng malalim. Inaalalayan ang mga takot sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay sa balikat. Hindi lang siya basta boxer dito. Isa siyang leader, isang pastol sa gitna ng bagyo. Saglit na lumabas ang retired pilot mula sa cockpit, may pawis sa noo pero may determinasyon sa mata. Under control na po namin ito, paniniguro niya sa crew, sapat ang lakas para marinig ng mga pasahero sa malapit. Muling kumalat ang pag-asa, lalong tumatag dahil sa presensya ni Manny. Habang nagsisimula ang pagbaba, ang eroplano ay yumanig at nanginginig, nagdulot ng mga singhap sa kabin. Namuti ang mga kamao sa pagkapit sa armrest. Bumilis ang tibok ng puso, pero matatag na nakatayo si Manny, ang mga kamay ay nakatukod sa overhead compartments, ang mga mata ay nakatingin sa harap na parang isang kapitan din, stay strong, sigaw niya sa kabila ng ugong ng makina. Malapit na tayo. Kapit sa pananampalataya. Hindi ito technical na command. Hindi ito instructions kung paano lalanding, pero ito ang eksaktong kailangan nila. Isang boses ng tapang na nangingibabaw sa kaguluhan. Isang paalala na hindi sila walang kapangyarihan na pwede nilang piliin ang lakas kaysa takot. Bumilis ang pagbaba. Nakita na ang lupa sa bintana. Ang mga pasahero ay nasa safety positions, mabilis at mababaw ang paghinga. At sa gitna ng lahat, nanatiling angkla sa bagyo si Manny, kalmado, matatag at hindi natitinag. Nang sa wakas ay tumama ang mga gulong sa runway, ang eroplano ay marahas na yumanig. Napuno ng sigaw ang cabin. Tumalbog ang aircraft ng isa, 2 beses bago tuluyang huminto sa gitna ng usok at amoy ng nasusunog na goma. Sa isang saglit, naghari ang katahimikan. Pagkatapos, nang pumasok na ang katotohanan, naligtas silang nakalanding, ang cabin ay napuno ng hiyawan, hagulgol at palakpakan. Nagyakapan ang mga magkakatabi kahit hindi magkakakilala. Ang mga pamilya ay umiyak sa balikat ng isa't isa. Ang ginhawa ay dumaloy sa bawat row na parang baha. At nakatayo sa aisle, matatag gaya ng dati, ay si Manny Pacquiao, ang fighter na hindi nagtapo ng suntok, pero nilabanan ang takot mismo at nanalo. Mabilis na nalaman ng mundo ang nangyari sa flight na iyon. At habang ang retired pilot ay kinilalang hero, milyon-milyon ang hindi tumigil sa pag-uusap tungkol kay Manny Pacquiao, ang champion na ginawang tapang ang panik sa taas na 30,000 feet. Huminto na ang eroplano. Tinanggal ng mga pasahero ang kanilang seatbelt na may nanginginig na kamay, ang ilan ay nanginginig pa rin sa adrenaline, ang iba naman ay lunod sa ginhawa. Ang cabin ay halo-halong pagod na tawa, luha at bulong ng pagkamangha. Nakaligtas sila. Tapos na ang krisis. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Labas na ang mga phone. Ang mga video na ni-record habang nasa flight ay naging viral na bago pa man makalabas ang lahat sa eroplano. Manny Pacquiao, pinapakalma ang mga takot na pasahero. Ito ang naging top trending topic online. Kinuha ng mga news outlets sa buong mundo ang balita sa loob lang ng ilang oras, may mga headline na sumisigaw, Pacquiao, iniligtas ang araw gamit ang salita, hindi suntok. Mula sa boxing ring hanggang sa eroplano, pambansang kamao pinakalma ang mga nagpanik na pasahero. Manny Pacquiao, ginawang tapang ang takot sa 30,000 feet. Sa social media, milyon-milyon ang nanood ng video ni Manny habang naglalakad sa isla, kinakausap ang mga pasahero.